Hi Capricorn, 2023 to 2026, ano nga bang mga pagbabago ang darating sa buhay mo sa loob ng 3 taon? Ayan, bago ang lahat, maaari meron ka pong ilang, marinig na ilang ingay sa paligid. Pasensya na po, kagaya ng aso, pero ilalaban na po natin ito. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. 4 card spread po tayo. Mensaheng gabay lapang po para sa mga Capricorn. Ano may iwan natin para sa kanila? Okay. And the Four of Swords. Okay. Capricorn. So, unang-unang umangat dito, marahil isang paalala ito na mahalagang marinig ng ilan sa inyo na manatili or mananatili kayong mas behave, hindi, kapag mas mahaba yung inyong mga pasensya, mas may balance kayo mag-iisip, physically, mentally, mas wiser and better, mas angat yung maturity sa susunod na ilang taong ito na darating para sa inyo. At, okay, marahil ito na yun, yung pinakamahalaga sa aking nakikita, aalisin nyo na yung ilang pag-aalala, yung ilang worries nyo na maaaring may patungkol sa kapamilya or ilang kumbaga, pagpaplanuhan nyo or i-invest nyo sa negosyo, sa relasyon, na may kaugnayan sa pera. Yung ganyan, kung paano kayo mag-iisip, hindi na lang basta-basta. At hindi nyo ito iiwanan ng higit na, alam nyo yun, alam nyong makakasira sa inyong focus. Or marahil sabi ko nga, mahalaga mensahe na kailangang marinig na hindi kayo magpapa-apekto dito sa pwede nyong ma-encounter ng ilang tao o sitwasyon sa inyong paligid na alam nyong hindi magsuserve as a purpose para sa inyo, para marating nyo yung inyong mga kagalingan pa doon sa mas merong higit na balance sa inyong buhay. What I mean po doon sa na-mention ko kanina na mas behave, mas better and mature na kayo, ay hindi na kayo paladesisyon. Hindi na kayo magdedesisyon o magbibigay ng aksyon agad-agad nang hindi nyo pinag-iisipang mabuti. Hindi na rin kayo magsasettle sa ilang kalagayan or katauhan kahit sa inyong sariling pakiramdam na alam nyo hindi nyo deserve. Dito na kayo sa mas tuwid, mas may balance, at meron kayong peace or katahimikan sa buhay. At dyan, kapag nasabayan nyo itong ilang pakiramdam nyo na alam nyong wasto at nararapat para sa inyo, okay? At hindi kayo magpapadalos-dalos at magpapatalo sa ilang pwede nyong, alam nyo yun, pwedeng ihain sa inyo ng mundo na hindi masyadong okay, na napaka-normal, kasi pwedeng umangat dito yung inyong mga emosyon. Sabi ko nga, ilang pag-aalala. At dyan, pwede kayong ma-stuck. Pwede kayong tumigil. So, ayaw natin yon. Marahil itong pag-aalala na ito ay kasama na dyan paminsan yung takot na normal rin na pwede mong maramdaman dahil ganun ang buhay. Pero wag ka raw pang ibabawa ng pangamba na yan, Capricorn. Halimbawa, itong pangamba na ito may patungkol sa pera or sa ilang kapamilya. Or kung meron man kayong hindi pag-uunawaan sa inyong tahanan, sa ilang miyembro ng family, or kahit dito sa ilang relatives, kasi umangat yung 4 of Cups, 4 of Swords. It's all about your family rin, sa aking nakikita dito. Dito may pagkakataon na mas maging diretso ka rin sa iyong nararamdaman nang sana ay napapanatili mo yung balance. Okay? Kasi sa pagiging diretso, marami rin kahulugan, maraming iparating yon, maaring sumaliwa ka, or mawalan ka ng balance sa part na yun. Kahit hindi mo naman intensyon na makasakit ng ilang damdamin sa iyong paligid. Dahil nga, mabuti naman ang iyong intensyon, dahil iniisip mo lang yung kapakanan ng ilang tao sa iyong paligid. Pero kung magpapabigla-bigla ka, tuunahan ka ng maiksimong pasensya, temperance, with the word temper. Ayan, bababa or mag-short ang inyong mga temper
aangat yung init ng ulo, dyan papasok yung maraming conflict or maaring issue and drama sa inyong buhay na ayaw natin. Or, another message dito, sa aking nakikita, maaring meron pagka-pressure or pagka-overwhelm minsan na siyang nag-iiwan sa inyo ng pag-aalala. Na meron patungkol, as I've mentioned, sa ilang kapamilya or karelasyon. Kasi, di ba, kapag mahal mo ang isang tao, mahal ka sa'yo, minsan, dyan tayo sa kanila tayo higit na apektuhan. So, sana, malabanan, okay? At madala mo ito ng mas merong balance. Nang hindi ka nasusobrahan o nakukulangan. Gamitin mo yung, kumbaga, yung power mo, kung paano ka makipag-communicate, kung paano ka makisalamuha, magsalita, magbahagi ng nasa balance. Kasi, as I've mentioned, maaring along the way, dahil nga, mas mature ka na mag-isip, alam mo yan sa iyong sarili, mas natuto ka na, maaring dire-diretso ka na lang eh. I mean, hindi naman sa wala kang pakialam, as I've mentioned, sa ilang tao, ilang ganap sa iyong paligid. Pero alam mo na yung saan ka maglalaan nung sapat na energy or ng resources. At ito rin naman ay para sa kanila, sa akin nakikita. Dahil nga, mas magiging mature ka na, hindi lang sa buhay, trabaho, or paggawa, pero dito sa relasyon sa family, sa iyong love sector, ayaw mo na nung paligoy-ligoy pa. Kumbaga, mahalaga na sa'yo ngayon yung oras, napakahalaga ng oras at nung maaring effort na pwede mong maramdaman sa ilang tao sa iyong paligid or dito sa iyong sariling intensyon sa buhay. Pero ito yung umangat naman sa inyo eh, marahil kusa rin itong lilitaw or kumbaga lalabas yung inyong mga natural na abilidad sa pakikisama, sa pakikipag-usap. Pagdating sa communication sector, napakalawak rin po niyan, maaring sa pagsusulat, sa pagbabahagi, sa pagsasalita, kung paano mo dalhin ang iyong sarili, mas magiging careful ka na. And aware, ayan, sa feelings ng ilang tao sa iyong paligid. Another message sa akin nakikita dito, dahil the 4 of Swords, kita mo siya. 4 and 9 of Swords sa inarito. May mga pagkakataon kasi as a Capricorn, kung kayo nakakapakinig na sa ating ilang readings, hindi nyo pa man ito ma-realize sa inyong mga sarili, pero very hardworking kayo. At madalas, busy and productive ang buhay-buhay para sa inyo. Maparelasyon man, pamilya, or trabaho. Maaring mag-push kayo patungo dito sa ilang pag-aalala nyo. Maaring sabi ko nga, may patungkol sa emosyon or sa pinansyal na sektor dahil dito rin sa ilang tao na mahalaga para sa inyo. Pero sana, dito sa pundasyon na bubuin mo sa susunod na mga taong ito, Capricorn. Kasi nga, ready kayo to push forward eh. Ready kayo na mag-earn ng something, na mag-invest ng something, na makakita ng resulta. Pero sana, okay, ay alagaan nyo rin ang inyong sarili. Huwag kakalimutan ang sarili. Pakiramdaman ang sarili. Always listen to your body, guys. Tanging kayo lamang po ang higit na nakakaalam yan. Hindi po isang professional na medical advisor or health advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po ako. Pero sana, ay magpahinga rin kung kinakailangan. It's okay to pause, to step back, especially kung mag-reflect yung ilang pag-aalala nyo, ilang worries or even drama, issue na may patungkol sa ilang malapit sa buhay. Okay? Or, minsan kasi the 4 of Cups reverse, 4 of Swords, kung kayo'y pagod na, huwag niyong kakalimutan na hindi kayo nag-iisa. May ilang tao sa inyong pamilya o malapit sa inyong puso na handa kayong suportahan, intindihin, labasan ng sama ng loob or something na pwede niyong i-share. Magnilay-nilay, mag-reflect kung saang sektor ka, pwedeng, kumbaga, bigyan ng extra challenge ng universe sa susunod na yugto na ito ng iyong buhay. Na very normal. Andiyan na ups and downs, highs and lows. So, okay, Capricorn, ayan, pasensya na po, tayo ay nalobat. Kung hindi ako nagkakamali, tayo ay nag-stop doon sa maaring suporta. Or kahit sa simpleng pagpapayo lamang ito ng ilang taong mahalaga sa'yo, ilang taong alam mong totoo, halimbawa, sa iyong pamilya. Okay, hindi man ito pang emosyonal na sektor
or kahit sa simpleng tayo lang, at meron ditong involved na pangangailangan. Reversal energy po tayo every time. So, maaaring ito ay mag-reflect sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid. Halimbawa, mangailangan ka or mangailangan ng ilang miyembro ng pamilya or malapit sa iyong buhay ng tulong, ng pera. At sa akin nakikita naman dito ay magiging at ease ka kahit paano. Kumbaga, meron at meron kang mararamdaman na support galing sa mga taong ito. Kahit pa, as I've mentioned, meron at meron pa rin struggle. Pero mas magiging klaro kayo sa aking nakikita kung paano nyo ipararating yung inyong mga bosses, kung paano kayo makikipag-usap, or kukonekta, or bubuo ng connection sa susunod ng mga taong ito sa iyong buhay. Na napakaganda. Kasi mas magiging bukas kayo doon sa ideya ng pakikipagbahagi, pakikipag-usap. Wala rin dito sa ilang alalahanin, ilang isipin, or ilang pangangailangan nyo. Kung paano kayo mag-isip, magiging open. Okay? Or marahil isang message to stay open. Remain open sa ilang posibilidad na meron at merong mga taong handang gumabay sa'yo. Hindi mo pa man yan ma-realize right now. Aking na-mention yan, hindi man pagdating sa emosyonal na sektor. Kasi pagdating sa family, lalo na sa malapit sa iyong buhay, di ba, higit na umaangat yung emotional or yung security. Diyan na pumapasok lahat. Pagdating sa pera, usaping pera. And maaaring sa magsusunod ng mga taong ito sa iyong buhay, Capricorn, ay merong ilang changes pagdating sa usaping ito. Actually, mas pag-iisipan, as I've mentioned, dahil nga pag-iisipan mong mabuti kung kanino ka na mag-i-invest or maglalabas ng pera, dyan, nakikitaan natin ang improvement nung mas may balance and proportion na sitwasyon. Mas magiging maganda yung flow ng money kung hindi ka agad-agad magpapadalos-dalos. Totoo naman din yan, napakahalaga rin na you should always know your business or kung ano man itong papasukin mo or pinapasok mo, okay? Kumbaga, andun yung security or yung financial security sa mga susunod na yugto na ito ng iyong buhay. At dyan, higit kang makakapag-provide. Okay, maaaring yun lang din yung ilang alalahanin nyo. Kasi katabi-katabi ito yung 4 of Cups, 4 of Swords. Tungkol lang din dito kung paano kayo higit na makakapag-provide. Especially for some of you na meron ng mga obligations o responsibility in life. Pero mapanghahawakan, okay? Huwag lang magmamadali. At huwag maiinip. Actually, maaaring merong something positive kang matanggap in regards money. Kung aking ulitin ay magiging balance, mamaintain mo yung balance na hindi madali. Pero, mapanghahawakan. Okay? Last message, mas magiging, as I've mentioned, mature at mas ma-handle nyo na ng mas wise ang inyong buhay, life in general, especially pagdating sa usaping relasyon, pamilya, at pera, your income. So, if ever, i-claim na natin, okay, yung ilang positive changes pagdating sa inyong finances, ay lagi nyo lang alalahanin yung tamang responsibility kung paano nyo pinangahawakan or pangahawakan ang inyong pera. Magplano para sigurado isulat yung ilang nakikita nyo in the future or na-vision nyo ngayon pa lang kung kinakailangan, or if you're into journaling, yung mga ideya nyo, kahit sa simpleng ideya pa lang or naiisip nyo gawin, kung paano kayo lalago or kung paano nyo mapapalago pa ang iyong sarili sa inyong negosyo, trabaho, maging ano pa man yan. Yan yung maring mensahe na mahalagang marinig para sa inyo, Capricorn.